Hi guys! Maganda ring gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po tayo, nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kajismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito, ang tatalakayin naman natin at pag-uusapan ay may kinalaman nga po dito sa malalang pang-i-stock nga po kay Paolo Avellino sa kanila pong bahay. Grabe, umabot na po sa ganyang sitwasyon. Ang privacy ni Paolo Avellino ay nawawala na. Pero bago po ang lahat ng iyan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, paklik lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo po yung maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And eto na nga, pag-usapan natin ang balita na may kinalaman po sa dalawang stalker ni Paolo Avellino. Hindi man malinaw kung ano po ang kanilang main reason kung bakit sila po ay nang-stalk, bakit ilang araw na silang pabalik-balik, at sino po sila. Dalawa lang naman daw po yan. Either bayaran para bayaran ng content creator or sila po ay fans ni Paolo Avellino. Baka meron po silang inaalam. Meron din kasi balita na kumakalat sa social media na isang stalker na ilang taon na rin pong nang-stalk. And yun pala, ay tila gustong palabasin na sila may relasyon, etc. ganyan. So, parang same dito kay Paolo, pero syempre iimbestigahan pa rin po iyan. Since na-call out na po ito ni Paolo Avellino. Pakikita niyo sila rawan na tila mayroon pong police car dyan na nambulaga po doon sa dalawa. So, sino kaya ang mga ito? Sabi dito, hindi na kinaya ni Paolo Avellino ang pagiging stalker ng ibang tao. Hindi nga siguradong kung fanay talaga sila ni Paolo Avellino and Kim Chiu o mga vlogger na gustong mag-scoop at pagkakitaan ng Kim Pao. Nakakaloka naman kasi na umabot na sa punto na pinuntahan na ang bahay ni Paolo para kunan ng video, ha? Aba, parang ang may gusto silang alamin kung totoo bang doon na rin nakatira si Kim. Kaya daig pa nila ang mga barangay tanod sa pagbabantay sa tapat ng bahay ni Paolo. Ito po yung mula sa Abante News. At yun na nga, hindi na nakatiis si Paolo na talagang pinost na niya ang mukha ng mga taong nagpupunta sa tapat ng bahay niya. Nagpipicture, nagpi-video, ha? Since ilang araw nyo na rin naman na kinukuna ng pictures and video yung labas ng bahay namin, okay lang naman din siguro na i-post yung picture nyo para patas lang. Sabi ni Paolo sa post niya sa X na mukha ng mga tinutukoy niyang mga tao na tumatambay sa harap ng bahay nila para mag-video. At syempre, naaalarma rin ang mga fanay o mga Kim Pao, ha? Oh my, bakit kaya at para saan? Stay safe, paps. Hala, kung andito man, itong dalawa na ito, dapat lang na mahiya kayo. Let's give them privacy. They deserve personal space and respect. We need to set boundaries as fans. They bring happiness to us. But that doesn't mean it's okay to go their homes to take private photos. Real fans would never invade their privacy. Please be careful, our dear Paolo Avellino. Grabe, nakakatakot naman. Deserve ma-call out kung sino man kayo. Kung may balak, gumaya, mag-isip muna kayo. Sana mag-apply na lang kayong security guard or CCTV sa kanila. Kung fan man kayo, huwag naman sana umabot sa ganito, nakakahiya kayo. Ang kakapal ng mukha, this is so frustrating and alarming. Deserve nila yan. Know your limits. Nakakaloka, ha?
Don Don Sermino. So, ito po ay sulat ni Don Don Sermino. So, nakakaloka naman po kasi talaga, 'di ba? And nakaka-disappoint kung fan man po ito kasi sumobra na. Lumagpas na po. Wala talagang boundaries. Hindi man lang po mag-set ng boundaries. Hindi naman porke artista sila. Hanggang sa tahanan. Baga, tahanan na nga lang po matuturing na privacy ng mga artista. Sinundan pa talaga. At ang i-stalk. So, ano kaya po ang, ano nun? Ano po kaya ang balak? Sobrang lala talaga no, napupunta po doon at kung ano po ang aalamin para doon po ay ano, siguro gusto malaman kung nandun na rin talaga si Kim Chu. Meron kasi naman meron pang dating ano, chika na pupunta raw si Kimi sa kondo ba? Basta sa place daw ni Paolo Avellino at chinika na may relasyon na nga daw talaga yung dalawa. Baka eto din yung ano, gustong malaman kaya nagtitik-tik, umaalikid siya. So hindi na talaga pinalagpas ni Paolo Avellino dahil kahit saan mang anggulo po tingnan ay mali po talaga. Grabe yung pagka-desperado at desperada. Sino kaya itong mga taong to? Kapwa Kim Pao fans? Content creator nga ba? Meron sinasabi, ano ba, bayaran kaya itong mga to? And syempre, for the support din po ang mga fans dito kay Paolo Avellino na tama nga lang naman daw po ang kanyang ginawa. Wala siyang maling ginawa, kaya sana'y magsilbi itong aral sa mga may balak. Nako, wag yun ang gagayahin. Nag-aayuda naman kasi taban ang Kim Pao. Oy, nag-aayuda naman sila sa Discord. Sila mismo nagbibigay ng ayuda. Magla-live pa nga po yan. 'Di ba? Hindi po kahit wala pa silang pinopromote po ngayon. Pero wag ka. Silang dalawa po mismo ay ini-spoil ang mga fans. At nakakatuwa na na gano'n sila magmahal sa mga fans pero mukhang napasobra ata yung pagka-obsessed. Kung mga fans man nga to, pero sana'y hindi naman. And kung may negative po na layunin, ay wag din naman po sana. Abay, nakakawindang naman po talaga yan at nakakapagpaalala. Diba? Hindi po natin alam kung ano po ang kanilang binabalak. Diyan. Grabe. Kung tayo nga pong mga fans, nag-overthink, hindi ba? Kung tayo nga po mga fans, nag-aalala sa safety ni Paolo Avellino, paano pa po kaya siyang mismo, si Paolo Avellino mismo, na siyang ini-stalk? Di ganun din po ang kanya pong nararamdaman. Anyway, dumako naman tayo dito sa komento ni Ma'am Mila Carillo. Sabi niya, Ma'am Gandara, hindi na na magkaroon ng haka-haka sa Kim Pao kasi noon pa man si Pao, laging dumadalaw si Pao kay Kim. Huwag na tayo maghinala sa ating idol sa tagal ng ating pagsuporta. Sapat na sa amin makita ang Kim Pao na laging magkasama araw-araw kasi itong mga kontrabida nakaka-stress lang na lagi nakakabit ang pangalan ng chain na yan. Masira lang loob namin sa kakakinig sa chain na yan. Ayaw namin na nakakabit sa pangalan ng Kim Pao. Dapat Ma'am Gandara, hindi mo na isama ang pangalan na nakakasira sa Kim Pao. Sorry, sila. Forever fans, solid senior, laging tapat at tiwala sa Kim Pao. Good support lang kami hanggang dulo. God bless always. Ingat lagi ang Kim Pao. Samantala, dumako naman tayo dito sa next comment po mula kay Ma'am Edita na doon siya. Sabi niya, hello Gandara, good evening. Nako, maaga pa naman namin tinapos ang gawain namin para manood sa ASAP. Bakit wala ang Kim Pao sa ASAP? Sad kami pero okay lang, nanood na lang kami sa Valentine's Day ang Kim Pao soon. And yun po ang chika, ang Kim Pao po ay nakareserva daw para sa Valentine's.
Kaya abangan po natin ulit sila sa ASAP. Anyway, uy, 2 days na lang pala, no? Valentine's Day na. Ano kayong balak ng Kimpaw? So, yun lang po. Sana mag-share sila, no? Ng ng kanila pong story sa Valentine's story. So, yun lang po muna yung ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at kita kasi po muli sa mga susunod nating chika. Maraming pong salamat.